Magandang umaga po sa inyong lahat. At batiin niyo ang inyong mga katabi ng good morning, baka tulog na. At sa mga sumusubaybay sa atin sa TV Maria at sa Facebook page ng Manila Cathedral, magandang umaga po sa inyong lahat o magandang hapon, depende sa kung saan kayo nanonood. Mga minamahal kong kapatid, sariwa pa sa ating alaala ang naranasan nating COVID-19. 4 na taon pa lamang ang nakalilipas. Yung isang virus na hindi makikita ng mata ay nagpabago ng takbo ng ating buhay. Dahil sa COVID-19, marami sa mga plano natin ang hindi nangyari. Mga kasal na hindi na-postpone at hindi natuloy, mga biyahe na hindi natuloy dahil lockdown. At doon ipinakita din ng COVID-19 ang malaking pagkakaiba, the big gap sa pagitan ng mga mahihirap at ng mga may kaya. Sabi kasi ng COVID-19, kailangan may physical distancing. Pero alam nyo, paano ka magkakaroon ng physical distancing sa isang bahay na nandoon ang lahat? Nandoon ang kusina, nandoon ang sala, nandoon ang tulugan. Alam po ninyo, galing ako sa Paco, dati kong parokya, nung unang-unang buwan ng COVID-19 ay namamahagi ang simbahan ng gift certificate. Natatandaan niyo yun? Baka nakatanggap ang iba sa inyo. Yung mga businessman ay nagtulong-tulong para makabuo ng pondo para bilang ayuda. At isa sa mga gabi na kung saan ang mga kabataan ng Paco ay nagpupunta bahay-bahay, sumama ako. At merong mga tao na nasa labas ng kanilang bahay. Kasama namin yung chairman ng barangay at sabi sa kanila, bakit kayo nasa labas ng bahay? Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Ang sagot ng mga tao ay, Chairman, mas malaki pa ho at mas ligtas pa ho kami sa labas kaysa sa loob, sapagkat maliit ang aming bahay. Hindi katulad ng mga may kaya, may kanya-kanyang kwarto, malaki ang bahay, pwede ang kanilang physical distancing. Pero ang punto ko ito, sa COVID-19, na bago ang takbo ng buhay natin. At anong nating naging reaksyon sa pagdating ng COVID-19? Marami ang natakot. Lalo na nung nagsisimula ng mamatay ang mga tao dahil sa virus. Walang vaccine nun. Kung meron kang sakit, pag tinamaan ka ng virus, malamang hindi ka maligtas. So takot. Nandoon yung galit. Galit lalo na kapag hindi nakatanggap ng ayuda. Galit sapagkat bakit yung kapitbahay ko lagi na lamang pinapatawag ni chairman o lagi na lamang binibigyan ng ayuda. Samantalang kami, marami naman kami. Pag eleksyon, naaala nyo kami. Pag ayuda, hindi nyo alam kung saan kami nakatira. Galit. Takot. Galit. Pag-aalala. Pag-alala, anong mangyayari sa amin? Saan kami kukuha ng aming kakainin? Yung mga jeepney drivers na binawalang pumasada, sabi nila, paano kami mabubuhay? Kung wala naman kaming tulong na natatanggap mula sa gobyerno. Nag-aalala sapagkat maaaring magkasakit, walang gamot, kung hindi man ay mamatay sa gutom. COVID-19. Hindi natin ito malilimutan sapagkat binago nito ang takbo ng buhay natin. Mga ginigilig kong kapatid, sa Ebanghelyo, hindi COVID-19 ang tumama sa pamilya ni Jose, pero binago
ang kanilang takbo ng buhay. Nakaplano na silang magpakasal ni Maria, pero pumutok ang balita na ang kanyang kasintahan ay nagdadalang tao. At gaya ng ating narinig sa Ebanghelyo, nagplano si Jose na talikuran at tahimik na iwan ang kanyang asawa. Ngunit, kapag may plano ang Diyos, may pamamaraan ang Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Jose, huwag kang mag-alala, Jose. Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ako ang kikilos. At dito, ipinakita sa atin ang naging reaksyon ni Jose. 2 words. Sleep, submission, or surrender. Natulog siya. Natulog siya at hinayaan niya na makapagpahinga. Hindi siya nagpanik. Hindi siya nawalan ng sawisyo. Hindi siya nagmukmok. Hindi niya inubos ang kanyang oras sa pag-aalala. Natulog siya. Mga ginigilig kong kapatid, kapag meron tayong problema, huwag nating ituon ang pansin natin sa problema sapagkat lalo itong lalala lamang. Yung nabubuhos nating panahon sa pag-alala. Paano natin malulutas ang problema natin? Kung minsan, ito pa ang nagpapalala. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, hindi mapalagay ang loob mo. Tularan natin si Jose. Natulog. Maaaring literal na natulog. Maaari ding figurative na natulog. Kalmado. At ang pangalawa na importante na dapat din nating gawin ay to surrender to God's will. To submit ourselves to God's will. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, nung magising si Jose, ginawa niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Natulog siya at sa bandang huli, sabi niya, okay, kung ito ang plano ng Diyos, ito ang susundin ko. Hindi ko ito plano. Hindi ito ang plano namin. Pero kung ito ang plano ng Diyos, naniniwala ako, sumasampalataya ako, na bibigyan ng Diyos ng katuparan ang kanyang plano. I surrender myself to God's plan. I surrender myself to God's will. My dear brothers and sisters, many times the Lord will tell us to do something else. Many times the Lord will tell us, do this, do that. Ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. Huwag tayong mag-resist. Kung ito'y galing sa Diyos, at dapat natin ito talagang pagdasalan, ito ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Kung ito'y galing sa Diyos ang gagawa at tutulong sa atin. Siya ang gagawa ng paraan upang matupad ang ating dapat gawin. Suriin ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga sandaling ito, sa mga araw na ito, ano ang ipinagagawa ng Diyos sa akin? Kung minsan madali ang pinagagawa ng Diyos, pero kung minsan yung ipinagagawa ng Diyos sa atin ay babaguhin ang plano natin. Sometimes, the Lord asks us to do something easy, but sometimes the Lord will require us to do something that is not part
of our plan. Let us be like Joseph. Sleep and surrender to God. Submit ourselves to the Lord. Mga ginigilig kong kapatid, sa pagpapatuloy natin ng banal na misang ito, hilingin natin ang biyayang magtiwala katulad ni Jose. Magtiwala sa plano ng Diyos at gawin at tuparin ang kanyang plano. And you will discover that always God's plan is better than our plan. Amen.